Tara, himayin natin itong Q1 2026 financial report ng Ayala Land. Ano nga bang totoong nangyayari? Mabilis ang silip tayo sa earnings, debt, isang buong SWOT analysis at ang future outlook nila. Ang bottom line agad, humakot ang Ayala Land ng tumataginting na 37.5 billion pesos na total revenue. Pero wait, kumpara last year, bumagsak ng 14% ang revenue at 23% naman sa net income. Bakit kaya? Kasi hinila pababa ng mahinang residential bookings ang property development nila ng 27%. Buti na lang, sinalo sila ng napakalakas na performance ng leasing and hospitality segments laban sa market headwinds. Bumababa man ang real estate revenues, pumalo naman ng 58% ang interest and investment income nila. Sa cash flow naman, lumubo ng 12% ang cash nila mula sa proceeds ng net debt. Saan galing yan? Nakalikom sila ng 56 billion pesos sa pamamagitan ng makabagong sustainability-linked loans. Crucial point dito, tumaas ng 73% ang short-term debt nila para ma-refinance ang mga nag-mature na utang. Kahit ganyan, napakatatag pa rin ang kanilang net gearing ratio na nasa 0.81:1. Ibig sabihin, super safe pa rin ang Ayala Land sa loob ng kanilang 3:1 debt limit. Ngayon, paano natin bubuin ang mga numerong ito para sa isang mabilis na SWOT analysis? Unahin natin ang strengths, super secure na utang, 12% cash increase at matibay na leasing segments. Sa weaknesses naman, nandyan ang 27% drop sa property development dahil sa matamlay na residential bookings. Opportunities, yung 56 billion peso green financing nila na pwedeng magpababa ng capital costs gamit ang environmental targets. Ang banta o threats, yung patuloy na market headwinds na nagpapabagal talaga sa overall real estate sales nila. Tingnan natin paano ito nagiging bahagi ng future plans nila para sa mas maraming green certifications. Specifically, target nilang bawasan ng 42% ang greenhouse gas emissions sa lahat ng properties by 2030. Sobrang confident nila, nag-approve agad ang management ng isang malaking 10 billion peso share buyback program. Sa tingin nyo, paano sasalagin ng mga hakbang na ito ang market headwinds next quarter? Salamat sa pakikinig.